Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Amen. Manalangin po tayo. Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po sa umagang ito at kami patuloy mo samahan. Ano po mga bagay na hindi ayon sa kalooban mo right now, inihingi po namin ito ng kapatawaran at tulungan po kami at anumang salita na marinig namin ito ay magrema sa aming mga buhay upang patuloy kaming lumago sa iyo sa pananampalataya. Banal na Espiritu, samahan po ako at ikaw po ang makita sa aking buhay, hindi po ang aking kainan. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po. Hallelujah. So, purihin ang Panginoon at patuloy po nating muni-munihin muli ang salita ng Diyos na patungkol sa tagubili ni Pablo kay Timoteo. At ang ating pinaka-tema sa umagang ito ay, sabi po dito ay, ang umaayaw ay hindi nagwawagi at ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Amen. Purihin ang Panginoon. So, sa ating mga buhay, napakahalaga po na yung ating pananampalataya ay patuloy nating ipinaglalaban. Amen. Dahil sabi nga doon, yung mga umaayaw na sa pananampalataya ay hindi magwawagi. At yung mga nagpapatuloy sa pananampalataya, makakasumpong ng tagumpay. Amen. So sabi dito, sa ating mga buhay, paano ba sinusubukan ang ating pananampalataya? So may tatlong bagay na yung pananampalataya natin ay tetestingin kung hanggang saan natin ipaglalaban yung pananampalataya natin sa Panginoon. At sabi dito, unang bagay, sabi dito, ano yung susubukin sa atin? Sabi po dito, tatlong bagay. Ano po? Unang bagay na susubukan sa atin, yung pananampalataya natin. Sabi dito, ang ating pananampalataya ay susubukan ng mundo. Amen? Paano susubukan ng mundo ang ating pananampalataya? How? Paano? Sabi po doon, pumunta tayo sa James 1:2-4. Sabi po doon, at English po yung aking nakita dito. Sabi dito sa James 1:2-4, consider it pure joy, my brother and sister, whenever you face trial of many kind, testing of your faith. At ang testing ng pananampalataya natin ito ay nagpo-produce ng perseverance, steadfastness, at pagmamature upang tayo maging kompleto at hindi nagkukulang. So sa ating mga buhay pala, ang ating pananampalataya ay susubukin ng mundo. Amen? Yung mga nasa mundo, ang dami na nasa mundo, ano po na nakikita natin. Kaya sabi doon, consider it pure joy kapag tayo ay dumaranas ng mga trials. At ang sabi dito, many kinds of trials. So, ang dami testing na dadaanan natin, mga pagsubok sa paligid, sa mga nakikita mo sa paligid, yung mga tao sa mundo, yung mga tao na hindi mananampalataya, yan po lahat na nasa mundo ay susubukan tayo kung hanggang saan yung pananampalataya natin ay mananatili. At ano yung mga nasa mundong mga bagay na nandito? Ang dami, di po ba? Ang dami yung mga tukso sa mundo, yung mga material na bagay, pera, kayamanan, yung sa mata natin na nakikita natin, lahat yan ay susubukan tayo ng nasa mundo. Ano po? Kaya kung tayo ay hindi ipaglalaban yung pananampalataya natin, ay talaga po tayo ay madadala at tayo ay manghihina. Kaya po tandaan natin mga kapatid, sa pananampalataya kailangan natin na magpakatibay at yung pananampalataya natin ay patuloy nating ipaglalaban, dahil kapag hindi natin pinaglaban, hindi natin masusumpungan yung pangako na buhay na walang hanggan. Amen. Praise God. Hallelujah.
O ano pa po, yung pangalawang bagay na yung ating pananampalataya ay susubukan. So sabi dito, ang pananampalataya natin ay susubukan ng ano, sabi dito, ng laman, yung flesh natin, ano, at paano natin yun, sa paano pa pamararaan, masusubukan yung ating pananampalataya. Sabi sa Galatians 5:19-21, alam na natin ito. Sabi dito, sabi dito, yung mga laman na sa ating mga buhay, at alam natin na hindi po pwedeng magkasama yung laman at spiritual. Ano po, at alam natin yun. Kaya po, ano yung mga bagay dito na pinapaalala sa atin na tetestingin tayo. Amen. Sabi po dito, yung pakikiabid, kalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-away-away, pagsiselos, pagkakagalit, kasakiman, pagkampi-kampi, pagkainggit, paglalasing. Amen. Yan yung mga bagay. Ano pa? Pagkampi-kampi, inggit, paglalasing, pagpatay, walang talos na pagsasaya, walang bahagi sa kariyahan ng Diyos. So, yung mga bagay po na yan ay matetesting ang ating laman. Ano po? Kaya talagang napakahalaga na tayo parating alerto at alam natin kung ano yung nangyayari sa paligid kasi nga po ay dadaan po tayo sa mga ganito. Lalo na po sa panahon natin ngayon, mga kapatid, yung pagkaaway-away, yung kampi-kampi, ay nangyayari sa paligid, ano, yung marami na hindi na nakikinig ng tamang doktrina, ano, yung itchi-itchi lang, yung gusto lang nilang pakinggan, at ang pag-uusapan, kapag ang pag-uusapan ay patungkol sa pagsisisi, ay talagang ang mga tao ay parang nabibingi na, ano. Pero tandaan po natin, napakahalaga nitong mga ito, yung mga paglalasing o pagpatay, walang taros na pagsasaya sa panahon natin, ha. Maraming mga tao sa paligid na talagang walang taros sa pagsasaya. Saya din, saya doon, nakiki-join na sa mundo. Kaya nakakatakot talaga na lahat tayo dadaan sa pag-testing ng ating pananampalataya at yung laman ay isa sa susubok sa atin. Ano po? Yung pang mga kalaswaan. So sa panahon natin ngayon, maraming mga kalaswaan. Kumisan kahit mga Kristiyano, kung magdamit, may maikli pa, may yung mga, ano yun, mga sexy, yung spaghetti pa. Eh di po ba, tayo naman ay may mga color coding sa damit. Kaya po talaga, tayo po ay maging aware kung ano yung mga pinanggagawa natin. Lahat po tayo, kasi nga po, ito yung testing sa mga kagaya natin. Sino bang susubukan? Di tayo, kasi yung mga tao sa mundo sa kanila na yun, eh. Ano pa? Yung mga pagkapuot. Yan, yung mga mapagtanim ng puot sa kapwa. Mapagtanim, may mga tao po kasi na pag napayuhan mo, ay sumasama ang loob. Kaya po itong mga ito, ay talagang talikdan natin kasi kapag hindi natin tinalikdan ang mga bagay na ito, ay talagang mahirapan po tayo. Kaya purihin ang Panginoon na napakadami yung mga kahalaya na yan, pakikiapid, maraming nababalita ngayon. Kahit yung mga nasa Panginoon na nahuhulog talaga. Nahuhulog. Kaya po talagang tayo po ay magpakatibay at tumingin sa Panginoon upang maiwasan natin ito at tandaan natin parati yung Galatia 2:20. I am no longer live, but Christ live in me. Tandaan po natin yun na kailangan tayo mamatay sa ating flesh para ang banal na Espiritu ay makapag-ari sa atin at matayuan natin yung ating pananampalataya. Na kahit na tayo kuminsan ay nadadala, kailangan makabalik at makabalik tayo. Amen? Purihin ang Panginoon. At tandaan natin, hallelujah, magtatagumpay naman tayo dyan dahil ang banal na Espiritu ay tutulungan tayo. Amen? Purihin ang Panginoon. Salamat po. Pangatlo na. Amen. Pangatlong bagay. Salamat na dapat nating maintindihan at maunawaan. Purihin ang Diyos.
Amen. Ano yung pangatlong bagay? Saan susubukan yung ating pananampalataya para tayo ay magpatuloy manatili? Sabi dito, ang pananampalataya mo ay susubukan ni devil. At saan natin makikita yon na sinusubukan ni Satanas yung ating pananampalataya? Sabi sa unang Peter 4:12, Beloved, do not be surprised at the fiery trials when it comes upon you to test you. True, something strange happened to you. So, isa rin pala na gagamitin ng Panginoon si Satan o si Devil para subukin ang ating pananampalataya kung hanggang saan tayo mananatili, kung hanggang saan natin ipaglalaban yung pananampalataya natin na sabi nga doon, fight with a good fight of faith. Hallelujah, puri ng Panginoon. At sabi dito, the test of faith is the devil trying to steal your faith. Tanda po natin, gusto ni Satanas na huwag tayong maniwala sa salita ng Diyos. Kaya alerto tayo mga kapatid kapag may ganyan na dumarating na parang nag-aalinlangan na tayo sa salita ng Diyos. Balik-balik tayo mga kapatid, baka tayo ay tinetesting na at sinusubukan yung ating pananampalataya ni Satanas. At sabi pa sa Mark 4:15, sabi doon, ang mga tao dito ay nakarinig ng salita ng Diyos. Subalit, sabi dito, yung salita ng Diyos na narinig nila, dumarating sa point po na inaalis ni Satanas yung mga salitang inihasik sa mga tao nakarinig na. Kaya po, no wonder, yung mga tao na nakakarinig ay talagang nawawala pa rin po kasi si Satanas ay ginagamit ng Panginoon para subukan din tayo. Amen. At sabi pa sa Hebreo 10:23, so ang gagawin natin, let us hold fast to the confession of our hope without wavering, for He promised is faithful. So, yung palang yung ating mga napakinggan o yung ating pananampalataya ay panghawakan natin. Huwag tayong magkaroon ng pananampalataya na pabago-bago. Yung pag naandini na andon, kailangan tayo ay yung pananampalataya natin ay stand firm kahit na tinetesting tayo ng kaaway. Amen? At sabi sa Hebreo 4:14, hold firmly what we believe. So, panghawakan natin kung ano yung natutunan natin sa salita ng Diyos na patuloy na ipinapasabi sa atin ng mga nauna sa atin, ng mga mananampalataya, ng mga nagtuturo ng salita ng Diyos at syempre, nakasulat na sa Biblia Kaya po, panghawakan natin. Amen? At nang hindi tayo madala doon sa testing na ginagawa ni Satanas. Tandaan po natin sabi doon, tandaan po natin, si Satanas ay tuso at alam ni Satanas kung ano yung tatargetin sa atin. Kaya yung pananampalataya, ang ginagawa niya ay magdala ng doubt. Kaya po mga kapatid, tandaan po natin kahit anong mangyari, yung pananampalataya natin ay panghawakan natin. Ipaglaban natin yung pananampalataya natin. Kasi yung pananampalataya ang magdadala sa atin doon sa promised land. Kaya di ba tayo ay naligtas sa pananampalataya kay Kristo. Dahil yun ay regalo ng Diyos. Dahil regalo ng Diyos yun yung gustong tanggalin ni Satanas. Kaya nga marami ding nanlalamig sa pananampalataya. Kasi yun lang yun Yun yung pananampalataya. Kasi alam ni Satanas, yun yung pinakamahalaga. Yung pananampalataya natin kay Kristo. Kaya yun yung pinipilit. Kaya tandaan natin mga kapatid sa pananampalataya. Ating pong sabi doon, ang ating pananampalataya, ipakipaglaban natin. Kaya sabi doon, sabi ni Pablo kay Timoteo, fight with a good fight of faith. Kasi kapag hindi mo pinaglaban yung pananampalataya mo, hindi mo makakamtan yung pangako na buhay na walang hanggan. Kaya sabi doon, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Amen? Kaya sa umagang ito mga kapatid, ipakipaglaban natin ang pananampalataya natin kay Kristo. Yung umaayaw ay hindi magwawagi.
At yung mga nagwawagi para makamtaan yung kaligtasan ay magpapatuloy hanggang sa huling hininga ng buhay natin, hanggang tayo balikan ng Diyos. Amen? Manalangin na po tayo. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Nawa po ang bawat mga kapatid ko na nakapanood ay nakapagbigay ng kalakasan at muli na naman na ma-realize namin kung gaano kahalaga ang salitang pananampalataya. Lord, ang mga problema at pagsubok na dadaanan namin, Lord, wag po kaming bibigay. Tulungan mo kami, Panginoon. Hawakan mo ang aming mga kamay at yung aming pananampalataya, Panginoon. Tulungan mo kami, O God, na yung aming pananampalataya sa iyo ay hindi po madala ng mga bagay na nasa mundo. Kapag kami dumaranas ng mga problema at pagsubok, Lord, ito po ay aming patuloy na panghawakan, Panginoon. Hallelujah. Dahil napakahalaga po ng pananampalataya. Tulungan mo po kami, Panginoon. Hawakan mo po kami upang hindi po kami manlamig sa pananampalataya. Bigyan mo kami patuloy na kalakasan, Lord. Hallelujah. Malampasan namin yung mga fiery trials na dadaanan namin, O God. At tulungan mo kami na hanggang sa pagbabalik mo, O God, ay kami naandot nakatayo, na nagtitiwala sa iyo, umaasa, kagaya ni Timoteo, Lord God, na pinagpayuhan ni Pablo na yung pananampalataya namin ay paglaban namin. Lord, salamat po sa magang ito. Dinadalay ko ang mga kapatid ko. Kung may mga nanlalamig man, Panginoon, dahil sa nakikita, dahil sa problema, sa kawalan, Lord, in the name of Jesus, muli po kaming palakasin, O God. Bigyan mo, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Kaya po pala sinasabi mo, humingi kami, magpadagdag ng pananampalataya. Dahil yung pananampalataya namin ang liligligin ng kaaway. Kaya po right now, dinadalain ko ang kapwa ako mananampalataya. Kapwa ako lingkod, Lord, and strengthen us, Lord. Hallelujah, magpakatibay kami. Yung pananampalataya namin ay lalo namin palalimin sa iyo, O God, upang pag dumating ang mga fiery pagsubok sa aming buhay, hindi po kami madala, Lord. We decree and declare, Lord, na mga kapatid ko, yung mga nanonood right now, Lord, ang mga problema ng dinadaanan nila, Lord, matagumpayan namin sa tulong ng Banal na Espiritu, O God, na siya magbibigay sa amin, O God, na kami makapagpatuloy, hallelujah, hanggang sa pagbabalik mo, Lord, ay kami po